Pinagtanggol ni Edward Barber si Maymay Entrata laban sa bashers. Lahat gagawin ko para mag-support kayo mag-away. Para sa akin, hindi man lahat sang-ayon, pero dahil iniintulong ko ang mga beauty queens, lalo si Miss Carolina, nagalingan. Edward, ano? Hello mga kabaliwan, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ayun nga, naku, ramdam nyo na rin ba ang unti-unting pag-init ng panahon, ano? Bilang simula na ngayong summer, naku, red hot talaga ang mga usapan ngayon. Medyo, meron lang tayong nasubaybayan ng konti. Ito ay hinggil doon sa pagtatanggol ni Edward kay Maymay tungkol dito sa mga bashers na hindi pa rin matahimik hanggang ngayon, tungkol dun sa kumalat na pagganap ni Maymay bilang si Catriona Gray dito sa Maalaala Mo Kaya. Bago tayo magpatuloy, maraming salamat muna po sa ating ngayon ay 15,500 na mga subscribers. Ayan, ako, patuloy pa rin lumalago ang Mayward family dito sa ating channel. Kaya ako, huwag kalimutang gawin ang ating 3-second challenge. Yan po ay para i-hit ang like button, i-hit ang subscribe button, at kung marami ka pang mga hanash sa buhay, definitely, ilagay mo yan sa ating comment section down below under. Like tayo dun sa ating topic. Tahasang ipinagtanggol ni Edward Barber itong si Maymay Entrata dito sa mga bashers tungkol doon sa pagkondena ng ilan sa hindi umano ay pagganap ni Maymay bilang Catriona Gray sa MMK. Oh my God, like hindi pa sila talaga natatapos. Tonight yung official na paglalabas ng ABS-CBN sa kanilang Sunday's Best nitong naging homecoming nito si Catriona. At isabay na rin natin to, no, bilang may mga ilang pa rin talagang isda na hindi matahimik. Ay nako, ayan nako, pinagtanggol na talaga ni Dudong itong si Maymay. Hindi kasi talaga sila tumitigil as in to the highest level. Ito ang ating gagawin, hindi ating kukondinahin yung mga isda. Bagkus, ating ititrace sa kung paano nga ba nagsimula, ano nangyari, paano ba natin dapat tapusin itong usapang ito. So nagsimula ang lahat noong sa isang interview, no, I guess sa Push yun na-interview si Catriona Gray at natanong siya na what if, nako, ilalagay sa MMK ang buhay niya, sino daw ba ang kanyang napipisil na gumanap? At malinaw naman niyang nasabi noong panahong iyon na ito ay walang iba kung hindi si Maymay. Ayan, ang pagkasabi pa nga niya ay Maymay. Unang nagsimula ang lahat. So tayo naman syempre, bilang mga flyers, excited tayo dahil, hello, Catriona Gray, di ba? Napisil si Maymay Entrata para gumanap. Pero yun nga, lumipas ang mga araw, lumipas ang mga buwan. Ayun, syempre, no, tayo mga flyer, bilang nalilink ng sa fashion industry itong si Maymay, doon napaka-successful ng pagpunta niya sa Dubai, di ba? Kina Madam Fernanye, kina Sir Josh Yugen, di ba? Sobrang successful ng concert din nila doon. And we must say, bilang mga flyers, hindi na rin natin maitatanggi na somehow, we are so wishful. Hindi naman natin sinabi na gusto ni Maymay ito. We are so wishful na what if, mga what if lang naman, no? What if si Maymay ay sumali sa isang beauty pageant, for example, yung Binibining Pilipinas, di ba? Sa isang interview, malinaw na sinagot ito ni Maymay kung interesado ba talaga siya para sumali sa mga beauty pageant. At ito, ang linaw ng kanyang sinabi. Sabay-sabay nating panoorin. Beauty queen kasi ma'am, parang hindi pa siya clear sa akin kung yun ba yung gusto ko. Maraming salamat po sa lahat ng nagsasabi, pero syempre para sa akin, magiging mahirap yung proseso niyo. Tsaka, marami pa akong pinapriority sa buhay ko, lalo na yung trabaho ko dito sa showbiz, ayun po. Tapos, kapag pageant sa beauty queen, ayun, pasalamat po sa lahat na naka-appreciate, sa lakad ko, pero para sa akin po, parang malabo pa.
na gusto ko siya. Sa ngayon. So, sa isa ring interview, pabiro namang sinagot ni Maymay Entrata ang tanong na kung siya ba ay handa o tatanggapin ba niya ang role bilang Catriona Gray. Kasi si Catriona, isa siya sa mga napisel, di ba? So, tanongin naman natin yung side ni Maymay. Tanggap ba niya na siya ang gaganap bilang Catriona Gray? O, ito naman yung sagot niya, oh. Na Catriona. Oo. Gusto ko lang i-clear na hindi po MMK yung kumakalat. BTR lang po yun. In-announce kasi ni ano, di ba? Ikaw, in-announce ni... In-announce kasi na personal choice. In-announce. baka nandito. So wala pang ganon. Wala pong gano'n. Paano ba ikaw yung request ni Miss Catriona Okay lang. na mag-portray in life niya? Sa takdang panahon. Malalaman po natin sa takdang panahon. Depende. Madami yung pero marami. Pero napapasalamat ako kay Miss Catriona kung ako magpinili niya. Isa ako sa magpinili niya. Kasi feeling ko naman marami ding gusto na mag-portray. Talagang overwhelmed ako. Sobrang humble ako. Isa ako sa pinili ni Miss Catriona. Pero ganun nga po. Tsaka gusto ko sang-ayon lahat ng tao. Gusto ko masaya sila lahat. Hindi yung, bakit siya ganito, ganyan. Siguro po kasi magkaiba kami culture ni Miss Catriona. Hindi ko alam kung nagdadalawang isip sila kung magagawa ko pa, gano'n. Tapos, tsaka alam niyo yung ganda ni Miss Catriona. Ayun, English din siya. Alam mo, English ako sa MMK. Why you do that, Mom? Working! Di mas lalo kung ayos sila po. Pero, ayun, kung mataas yung proseso bago mag-MMK kay Miss Catriona, tsaka mataas yung paghanda, ay yung paghahanda. Siyempre, okay din naman po sa akin. Pero kung bukas agad, kasi ano na lang po, si Sir Rox. Malinaw na tinanggap ni Maymay mismo, no? Hindi naman siya know-it-all, hindi naman siya yung I can do it all, I can do everything. Malinaw na sinagot ni Maymay na siya nga ay malaki ang posibleng maging preparasyon kung sakali natatanggapin niya ang role bilang isang Catriona Gray. Siya mismo yun hindi kami, hindi flyers, si Maymay mismo yun. Balikan natin yung mga nakaraang linggo, siguro mga 2 weeks ago, malinaw na rin naman na kumbaga binigyang klaro ni Maymay na yung posible na mga video, mga picture na na-link sa kanya para gumanap bilang Catriona Gray, ito naman ay para sa isang VTR lamang na alam nating lahat na ginamit noon sa Araneta sa homecoming event para kay Catriona. Sa kabila nito, ang dami-dami ng paglilinaw na ginanap ni Maymay, maging ni Edward, diba? Pero kumalat pa rin Maymay pa rin talaga Which is ako personally, I guess, bakit hindi? Bakit ba hindi, diba? Kasi doon sa interview, sinabi ni Maymay na yung gusto ng nakararami. Ang naririnig kasi natin yung maiingay. Mas marami pa rin, ako naniniwala pa rin na mas marami ang mga tahimik na naniniwala na, alam nyo si Maymay, kumbaga ginudge na lang talaga kasi siya na hindi siya marunong mag-English, ganyan, o posible magkamali. Pero sa tulong kasi naman ng script, sa tulong ng guidance, ng mga director, di ba, ng assistant director sa set, bakit ang hindi? Bakit ba hindi pwedeng si Maymay? Yun naman personal ko lang na opinion. So, kung ikaw ay may sarili mong opinion, ilagay mo yan sa ating comment section down below under. Sa isang panayam kay Catriona nung bumalik siya dito sa Philippines, hindi man niya kinumpirma na si Maymay yung gaganap bilang siya ay palabas sa MMK yung kanyang buhay, especially yung milestone niya ng pagkapanalo bilang Miss Universe. Very welcoming naman siya sa idea na isa talaga si Maymay sa mga napipisil niya. Kumbaga, hindi kumpirmado pero posible. Wala pa rin talagang finality talaga hanggang ngayon itong usapin na ito. Actually, isa talaga din sa nagpaugong na si Maymay ang gaganap bilang Catriona ay itong lumabas na IG post nitong dalawa sa mga malalapit na mga tao, na mga tauhin dito kay Catriona. So kung matatanda natin, may lumabas na Instagram post, etong si Carlos Buendia, trainer ni Catriona, nakasama si Maymay. So isa ring Instagram post ang lumabas, nakasama naman ni Jojo Bragais mismo, yung shoe designer ni Catriona, si Maymay din. So kumbaga,
mostly ang nangyari is connect the dots yung mga tao na may ganito, may ganito, may ganito. So, posible kaya talagang si Maymay na talaga, no? Yung gaganap bilang Catriona. Kung ating matatandaan sa isang article ng Push, ito ay nilabas ng Push, no? Nilinaw rin ni Direk Alco Guerrero noon, Direk Alco Guerrero, alam natin yan, na yung mga posts na nakita natin sa Instagram, ito ay connected lamang doon sa VTR. Actually, it's just for the VTR. Nilinaw nyo doon sa article na yon. Kasi nga marami nagtatanong, kahit siya, tinatanong siya ng mga tao na si Maymay ba ang gaganap bilang Catriona? So, itong post ni Jojo Bragais, ni Carlos Buendia, tahasa niyang nilinaw na, no guys, this is just for the VTR, for the upcoming event of Catriona's homecoming sa Araneta Coliseum. Okay, so ayun, ang ating siguro masasabi na lamang dito ay hanggang ngayon, wala pa naman talagang finality kung sino o unang-una kung ipapalabas ba sa MMK ang buhay ni Catriona, di ba? Yun pa lang, hindi natin sigurado. Tayong mga Pilipino, we are very judgmental. Minsan, halimbawa, ako si Maymay, pangarap kong maging ganon, 'di ba? Pangarap kong maging someone, o pangarap kong maging isang ganito. Minsan hindi natin alam, pumapatay tayo hindi ng tao kung hindi ng mga pangarap ng ibang tao. Yun naman yung sa akin, and in our own little way, we should be supportive of each other. In our own little way, huwag nating hayaang tayo yung maging dahilan para masaktan yung isang tao. Huwag tayo yung maging dahilan para tuluyan nating i-judge yung isang tao sa kanyang base, sa kanyang mga kakayanan. Para sa akin yung pag-i-English ni Maymay, it's a skill. It is a skill, and alam natin na if it's a skill, it's something that could be learned. It is something that could be acquired. It could be something that we could even train her to become a better version of herself. At yun yung hindi ko maintindihan. Bakit natin kailangang itigil na? Bakit natin kailangang saktan yung isang tao para lamang sa ating mga pagiging judgmental? Yung ating topic nung isipin nyo, Maymay, Edward, Mayward, mga isda, ganyan. Pero if we bring this to a larger platform, like our country, sana wag tayong ganon. Sana mabago. Yun yung isa sa ating subculture na gusto ko talagang mabago. Na instead of us being divided, instead of us being, very judgmental about other people, let's just have faith na kaya. To be honest, minsan sa ibang hinihintay natin mga Pilipino minsan na ma-recognize muna sa ibang bansa bago natin mahalin. Correct me if I'm wrong. Ilagay niyo sa comment section yung comment niyo. Pag na-recognize ba sa ibang bansa, parang yun yung ating affirmation na magaling talaga. Which is, hindi dapat ganon. Dapat dito pa lang, sa bansa natin, sa ating sariling tahanan, well appreciated na bawat isa sa atin. At hindi tayo ginajudge, di ba? Nakakalungkot minsan yung katotohanan, pero nangyayari siya. So ayan, maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo ng video na ito. Ay ako, nakalimot ka kanina, aba, ay wag mong kalimutang gawin bago matapos yung video na ito. Ang ating 3-second challenge, yan po ay para i-hit ang like button, i-hit ang subscribe button, at kung marami ka pang mga hanash sa buhay, definitely ilagay mo yan sa ating comment section down below under. So ulitin, ito po si Jello. Happy summer sa inyong lahat. Sa mga nagpapa-shoutout, naku, babawi ako next time. Kinokollect ako, medyo marami na ulit yun. Yeah, maraming salamat and see ya.